Afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng si PBBM. Same station. Yes, net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresceline Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Trigiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Tinanggap na po ito? Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo.
Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Liwanagin natin, wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang Secretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Sani Angara, ma'am. I think that the question should be thrown at the Secretary Angara. Huling tanong mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Ma'am, you earlier mentioned po that the government would provide protection to Saldico po if he comes home and testify po. Is this confirmed, and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po? Again, what is confirmed? Kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? At madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Tuesday New, DZWB. Ma'am, pahabol lang, ano po. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon.